kaninang tanghali. Nakapasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong binabantayan nating bagyo na may international name na Kalmegi. Ito po ay nabigyan ng local name na Tino at patuloy pa po yung lumalakas habang binabaybay itong East Philippine Sea. Ito pong bagyong Tino ay nasa severe tropical storm ng Pag-asa at huli po yan namataan ng Pag-asa sa lying around 805 kilometers east ng Eastern Visayas. Ito po ay may taglay na lakas na hangin na umabot sa 95 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso ng umabot sa 115 kilometers per hour. Yan po ay patuloy na kikilos, pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour at tutumbukin nga itong area ng Visayas. Habang kumikilos po yan dito sa may East Philippine Sea, asahan po natin ng unti-unti pa po niyang paglakas. Ito pong bagyong Tino, sa ngayon ay wala pa pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero bukas ng gabi hanggang Tuesday ng madaling araw natin, pinakamararamdaman ang epekto nito. Yan po ay pinakamalapit sa ating kalupaan o yung ating posibleng landfall niyan or yung ating posibleng unang landfall niyan ay dito po sa mga areas ng Dinagat Islands. Pwede rin po umabot sa Leyte or dito sa eastern section ng Samar, dyan po sa may area ng Eastern Visayas. Ito po ay tatawid sa maghapon ng Tuesday sa Visayas area, dyan sa ibabang sa itaas na bahagi ng Central Visayas. Patawid po ng Western Visayas darating na Tuesday at maring sa Wednesday yan po ay nandito na sa West Philippine Sea at sa Thursday yan po ay makakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ang bagyong Tino ay magiging malakas na bagyo at yung ating pinakamalalakas na hangin po niyan ay malapit sa kanyang gitna. So mag-ready po tayo sa mga posibleng epekto nito, particularly yung mga dadaanan ng center or gitna nito pong bagyong Tino. Maliban dyan, meron din po tayong mga inaasahang pag-ulan na maaaring idulot nito pong bagyong Tino. Nagtaas na po ng weather advisory ang Pag-asa. Meron tayong mga posibleng heavy at kung minsan intense rains sa mga areas na malapit sa gitna ng bagyong Tino. Sa Eastern Visayas, meron tayong inaasahang heavy to intense rains dyan. Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, kasama na po dyan ang Dinagat Islands at ilang bahagi ng Caraga, kasama po dyan ng Surigao at Siargao Islands, maging dito sa Agusan del Norte. Samantalang meron tayong mga katamtaman at kung minsan malalakas sa pag-ulan dito sa natitirang bahagi ng Surigao del Norte, Misamis Oriental, maging dito sa area ng Negros Islands, ilang bahagi ng Western Visayas, dyan po sa may Antique, kasama na po dyan ang area ng Iloilo, Guimaras, maging dyan sa Capiz, Northern Samar, Romblon, Masbate, ang malaking bahagi ng Bicol Region, kasama na po dyan ang area ng Mindoro at ang Marinduque, kasama nga dyan ng Romblon. Ito pong mga areas naman na nasa itaas ng ating bansa na medyo malayo dun sa mismong bagyo, meron tayong tinatawag na convergence ng hangin dyan ng ating northeasterly na hangin o yung ating northeast monsoon at yung ating easterlies. So meron pa rin tayong mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan sa mga areas ng Quezon, kasama na po dyan ang Aurora at Isabela, maging sa ilang bahagi ng Cagayan. Dito sa Metro Manila, wala tayong nakikitang direktang epekto sa pagtawid ng bagyong Tino, pero sa darating na Tuesday hanggang Wednesday, yung ating convergence nga ng hangin ay magdadala po ng mga posibleng scattered at kalat-kalat na pag-ulan. At minsan meron din po tayong mga posibleng thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Kaya sa mga lalabas ng bahay,